So this time around, we are joined by Fernando Hicap, National Chairperson of Pamalakaya. Yeah. Good morning, Sir Fernando. Nakamute po kayo. Magandang umaga. Ayun, magandang umaga po sa inyo. Thank you for joining us. Of course, hingin po namin yung inyong reaksyon dito po sa, sabi po nila, 3,000 fuel subsidy. Sapat po ba ito? Yes, hindi siya sapat. No? Unang-una, halos 2 araw lang laot yun. No? Pero makakatulong. Malaking tulong yun. Kung mabibigyan yung ating mga mangisda, lalong-lalo na ngayon, no? Dito sa napakalaking pagtaas ng gasolina. Pero sa ngayon po ba, ramdam na po ba talaga ng mga mangingisda po natin itong nangyayari ngayon sa ating oil market? Yes, ramdam na, Susan, no? Kasi yung pagtaas yung kahapon, tinanong ko yung kapitbahay ko na kasi sila yung lumaon. Sabi nila, bumili ng gasolina. Yung dating 60 nasa 75 na raw yung presyo. Ibig sabihin, malaki nang itinaas, no? Kaya kapag tumaas yung gasolina, ibig sabihin nun, bawas yun doon sa kita nila. Hindi lang yung nagiging problema nagiging problema pa namin doon sa mga traders. Kapag tumataas yung gasolina, mas mababa yung bili nila. Idadahilan nila na tumataas yung kanilang transportation cost, kaya doon nila babawiin. Kaya yung mga mangingisda, biktima na rin. No? Biktima sila ng pagtaas ng gasolina at biktima pa siya doon sa pagbaba ng bili ng mga traders. Kanina po kausap namin si Congressman Toby Tiangco at meron po siyang bill na final na to help ang ating mga fisher folk. Bibigyan daw po ng 2,000 monthly kumbaga subsidy kayo na kumbaga hindi ito nakatali doon sa kung kailan may krisis bibigyan ng subsidiya. So kumbaga magiging batas ito, monthly magkakaroon kayo ng 2,000 fuel subsidy. Your reaction to that po? Yes, welcome. No? Welcome sa amin yung anumang tulong ng mga kapagaan doon sa napakabigat ng problemang pinapasan naming mga mangisda. Yung 2,000 monthly kahit paano makakatulong yun. No? Sa ating mga mangisda. Isa kumpara mo doon sa wala. Diba? At mahalaga doon, ang sa akin, in particular sa amin, sa Pamalakaya, ang mahalaga doon ay maunawaan ng ating gobyerno, ng ating mga legislator, yung kahalagang papel ng mga mangisda. Hindi ito, magbibigay sila ng monthly subsidy. Sa fuel subsidy ay hindi para doon sa particular lang, para mabawasan yung gastusin namin, yung pabigat. Mas dapat doon sa pagkilala, yung mahalagang papel namin para may mabuhay, ng pagkain natin. Para may pagkain yung sabay ng Pilipino. Ganun sana, ganun sana yung pagtato. Hindi lang doon sa naaawa kami sa inyo dahil hindi niyo kaya kami bibigyan namin kayo. Hindi po ganoon, Mas maganda kung bibigyan nyo kami dahil kinikilala nyo ang aming papel sa pag-ambag, para ma-sure, masigurado natin na merong kakainin ng sambayang Pilipino araw-araw. That's true. Sa ngayon po ba, magkano po ang take-home pay on the average ng isang fisherman on the monthly basis? At kung wala pong mga subsidiya na ibibigay na dagdag, malaki pong bawas ba itong epekto ng pagtaas ng gas prices? Yan ang problema kasi natin sa mga bangis, hindi natin talaga ma-determine, hindi natin ma-ensure kung magkano talaga yung bili, lalong-lalo yung monthly na kita nila. Kasi ang laki ng mga pagbabago niyan. Kapag nagbago yung panahon, totally, minsan, ay talagang halos wala kang mahuli. Pero pag maganda naman yung panahon, maganda naman yung huli mo. Pero in average, batay sa aming pagtatanta, yung daily average income ng mga mangisda, hindi yan bababa sa 150. Hindi tataas na 150. Hindi po bumaba, pero hindi na yan tataas sa ganon. Kaya kung itong pagtaas ng gasolina na halos ay mga 25% ng regular na, kasi mula sa 60, 75 ngayon,
ibabawas natin yun doon, no? Kasi yung huli natin, hindi naman check eh. Mababawas yun doon sa kanilang 150 daily na income na average. Kaya ibig sabihin, babawasan yung pagkain o sugon para sa pangailangan ng isang pamilya. Well, para po mabigyan po tayo ng bigger and clearer picture, no, ng ating mga kapatid, doon po sa ang pinagdadaanan po araw-araw ng mga mangingisda po natin, ng mga kapatid natin mangingisda. Ano po ba, pag alis po ninyo ng anong oras, 'di ba? Tapos ilang oras po kayo pumapalaot, magkano po yung inyong gas for that day, 'di ba? Ano po ba yung pakikwento po sa amin yung inyong everyday na nilalaban? Ganon din yun, mag-iba-iba rin yung mga gamit pangisda. Merong mga mangingisda na pang-araw, yung kanilang gamit pangisda, merong pang-gabi. Pero masasabi natin, mayorya dito, kadalasan ay gabi. Alis sila ng alas 5, alas 6 alas 5 ng hapon. At uuwi sila ng mga alas 3, alas 4 ng madaling araw. No, para maibenta yung kanilang huli na sariwa pa. Kasi pag inabot na ng araw yan, medyo bilasan na yung isda, no? Kasi ang gamit na isda ay gasolina. At sa ganung sitwasyon, maano mo rin, no? Yung pagkakaiba rin doon sa katangian ng pangisdaan. Kung kukumpara natin, halimbawa, dito sa Manila Bay, yung Manila Bay ay malaki na yung gastos natin sa paglaot ngayon mula nung magsimula yung dredging and reclamation dyan. No? Kasi dati, meron ka lang 2 litrong gasolina dahil diyan ka lang sa may tapat, no? Kung saan ka nakatira ng Manila Bay, doon ka na nangingisda. Kaya mabilis, no? Maliit yung gastos mo, mabilis yung kita mo, kasi maiksi yung tatakbuhin mo. Pero ngayon, kailangan mo nang pumunta ng Zambales, Bataan, Mindoro para may mahuli. Kasi yung Manila Bay talaga ay totally halos 80% hanggang ngayon, no? Yung pagmaba nung huli nating isda. Meron namang huli, pero yun nga, mga 20% na lamang. Kaya, pag ilano natin yun, di rin natin matiyak, no, kung gaano kalaki. Kaya nangyayari kung dati-dati, yung mga taga Manila Bay ay lalaot ng hapon, umaga, nandiyan na sila sa tabi, pero ngayon may inaabot isang linggo o mahigit pa. Kasi hanggat hindi nila nakikita na yung kanilang huli ay hindi sapat doon sa kanilang gagastusin o sa kanilang gastos at sa pangailangan ng kanilang pamilya kahit papano ay may uuwi, ay hindi uuwi yun. Kaya lumahaba yung oras nila. Ganun po yung sitwasyon, no? Kaya hindi natin ma-determine talaga kung gaano kalala, pero ang pinaka-direktang epekto dito ay pasan ng mga mangingisda itong pagtaas. At hindi lang yung pagtaas ng gasolina auction, dahil maapektuhan yan itong pagtaas ng gasolina at ganoon din yung aming konsumo. Right. Thank you for that. Fernando Hicap, National Chairperson of Pamanakaya. Magandang umaga po, sir. Buhay po kayo. Ako, maraming salamat po at malaking bagay na nadidiscuss natin sa ganitong mga social media, sa mga media, ang ating issue para maunawaan. At ko lang siguro, pwedeng idagdag ko doon sa ang tagyat, sana hindi lang yung emergency power para sa value-added tax, pati yung excess tax. Pero hindi rin talaga siya matagalan. Ito ay pangmadalian lamang kasi, halimbawa, tanggalin natin yon tapos tataas, ganun pa rin yung laking pagtaas, ibaliwala din. Di ba? Kaya ang pinaka-immediate talaga doon, basura yung elder regulation law. Para magkaroon ng nasa kontrol ng gobyerno. Yun lang po, maraming salamat. Alright, thank you so much again and mabuhay po kayo.